The gospel is taken from Matthew chapter 5, verses 13 to 16. At ganito ang wika sa wikang Banyaga, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of this world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that the light they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapaaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pupurihin ka, O Diyos, tu ng Leyte sa maasin. Kaya po ito ang napili ko kasi sabi rito, kayo ang asin, maasin, o maasin, maalat. Ito yung napili kong mensahe na pinagnilayan ko nung kanina na madaling araw. Ito ang sinasabi ng Bible, kayo ang asin ng sangkatauhan. No? Gaano ba kahalaga ang asin? Ang asin ay preservative. Ang asin ay pampalasa. Pag nagluto ka na kulang sa asin, walang lasa. Pag sumobra naman, madadiabetic ka o magkakaroon ka ng sakit sa bato. Kaya po, magandang pag-usapan natin ito. Ang topic ng ating pag-uusapan is be an influencer of good. Sabihin nyo, be an influencer of good. Ano po ang ibig sabihin ng influencer? Ano mo? Minsan ang mundo, ang lugar ay nagiging pangit kasi yung ginagayahan ng tao, yung nag-i-influence sa tao ay hindi maganda. Tayo bilang mananampalataya, dapat tayo maging good influencer. Bakit dumadami ang mga taong masama? Bakit dumadami ang mga taong, homosexual? Bakit dumadami ang lesbian? Bakit dumadami yung mga tao? It because of influence. Amen. Sabi nung iba, bakit dumadami pero hindi naman nanganganak? Di ba? Kasi ang pagdami ng tao sa pamagitan ng panganganak,
Pero bakit may mga taong dumadami yung ganong uri? It because of influence. Kapag po tayo ay nakakasama sa sabi ng isang kasabihan, ang bulok na kamatis, kapag nasama doon sa mga hindi bulok, isa lang na bulok nandun, mabubulok lahat. Influence, sabihin nyo. Sabi po ng Bible Dictionary, influence is the ability to affect others or event. Nakakaapekto sa iba. Ang ibig sabihin ng influence, nakakaapekto sa iba. Mas maganda kung good influencer tayo. Preachers must be a good influencer, yung mga nangangaral, because we are the model to the believers. Tayo mga mananampalataya, dapat tayo yung modelo. Tayo dapat yung gayahin ng iba. Kung ikaw yung nag-i-El Shaddai, pagkatapos nagmumura ka pa, gagayahin ka ng iba. Diba? Be a good influencer. Ano pang ibig sabihin? Influencer is the experience, karanasan, experience of being affected by someone or something else. Someone or something else. Yung ikaw, naaapektuhan ka ng isang tao, unang maraming tao. Yun ang influence. Nai-influensyahan ka. Ano pa sa Biblia? Sabi ng Bible, Scripture recognizes, sinasang-ayunan ng Biblia. Scripture recognizes the wide-ranging power of influence for both good or evil. Saan kaya tayo kabilang doon? Good or evil? Kukunti sumagot. Dapat po tayo na influencer, good influencer. Mabuting halimbawa, mabuting ginagaya, mabuting tinutularan. Kung ano raw yung ginagawa ng matatanda, yun ang ginagawa ng mga bata. Diba? Kung ano ang ginagawa ng parent sa tahanan, yun ang ginagawa ng kanyang sambayanan. Kung ano ang ginagawa ng leader ng isang bansa, yun din ang ginagawa ng kanyang mga kababayan. Be a good influencer. Amen. Bakit kaya mayroong isang nagsabi sa akin, Brother Rex, bakit ganon? Ano naman kako yun? Kasi Brother Rex, pray mo naman yung mga anak ko. Bakit kako anong ipagpipray? Kasi nagtataka ako, kami namang mag-asawa, hindi naman kami nagmumura. Hindi naman kami nagsasalita ng masama. Pero ngayon, ang lutong-lutong niyang magmura nung anak daw nila. Sabi ko, that is an influence in the world. Kung ano naririnig sa mundo, yun ang gagayahin ng tao. Be a good influencer. Amen po ba? Kaya po, mahalaga po yung tayo maging ilaw at asin na sinasabi ng Bible. Pag sinabi po, inihahalin tulad tayo sa asin, inihahalin tulad tayo sa ilaw. At sino ba ang ilaw ng sanlibutan? Si Kristo. Dapat tayo maging tulad ni Kristo. Dapat makita sa atin ang ilaw. Dapat tayo maging pampalasa. Dapat tayo maging preservative. Hindi yun tayo ang nagiging dahilan ng pagkabulok ng mundo.
Alam mo, maraming mga tao ngayon, alam mo, usong-usong ngayon ang mga tinatawag fake news. At yung mga hindi alam ang mga ganon, share ng share. Nakita lang isi-share. So kumakalat yung kabulukan. Dapat hindi tayo magpakalat ng bulok. Ikalat natin at maging tulad tayo ng Panginoon. Sabi, be a good influencer. Mahina. Di ba dapat po ganon? Ano sabi ng Bible? Ang turo dito, teaching on influence or influencer, mga kapatid. Ano ang teaching dito ng Biblia? Ito po ay nag-i-exhort sa atin to be influenced by good. Tinuturuan po tayo na tayo po ay makahawa sa iba nung kabutihang ating ginagawa atin. Sabi ng Mark chapter 7 verse 21, kung ano yung laman ng ating dibdib, ayon ang siyang magiging bukang bibig. Kung ano yung laman ng puso natin, yun ang laging lalabas sa nguso natin. Di ba? Kaya po, yung ay pinapakita ng banal na kasulatan. Yung pagkatao po natin, bilang isang tao, na kung si Kristo'y hinahalin tulad sa liwanag at sa asin, kung siya'y nasa sa atin, magliwanag nawa sa atin si Jesus. Maging mabuti tayong tao. Maging magandang halimbawa. At ang sabi, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Hindi po yung masasamang gawa. Pag nasa atin yung ilaw, ang dapat makikita sa atin ay yung mabubuting gawa. Kasi yung good works is the fruit of our faith. And good work is the evidence of being saved. Ang mabubuting gawa'y ebidensya na tayo nga'y ligtas. Kaya ipakita natin na tayo ligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Mabuting halimbawa. So yun po ang sinasabi ng banal na aklat, mga kapatid. At napakahalaga yun sa buhay ng tao. Hindi po mababago ang mundo, hindi mababago ang bansa kung tayo ay masama. Pero kung mabuti ang tao, magiging mabuti yung tagasunod niya. Di po ba? Sabi po ng Bible, so the exhortation to be influenced by good and influence others for good. Sabi ng Proverbs chapter 1, Kawikaan, mga kapatid, Kabanata 1, talata 8 at 9. Proverbs chapter 1, verse 8 and 9. Pakinggan niyo po ito, ha? Anak o anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ang parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Sabi niya, amen. Amen. Pag pinagnilayan nyo, tayo po'y itinuturing ng Diyos na mga anak. Ha? Itinuturing tayo ng Diyos na mga anak. Kaya sabi po ng Bible, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama. Sino yung ama? Si El Shaddai.
yung ating Ama, si Yahweh. At ang sabi niya, at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Alin ba yung ina? Inang simbahan. Kaya tinawag inang simbahan. Yung turo ng hierarchy of the church para di ka maligaw. At ano pa sinabi? Sapagkat ang mga yon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Lagi narinig po natin yung sinasabi, obedience is better than sacrifice. Ikita niya mahalaga ang pagsunod kaysa mamahaling handog. Gaano man kalaki ang handog natin, kung sumusuway naman tayo, baliwala yun. Baliwala lahat yun. Ano yung tinutukoy na pagsuway? Kung tayo'y nagkakasala, naghahandog ka nga, di mo naman pinagsisisihan yung kasalanan mo, baliwala yun. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kapag ikay maghahandog, iwanan mo muna yung handog at makipag-ayos ka bago mo ialay at ihandog sa Diyos yung iyong alay at handog. Dahil baliwala yun sa Lord. Kung tayo naghahandog, sumasamba nga sa Diyos, pero ang dami nating kaaway, ay di ba wag tayong maging pakitang tao? Yes, mapagpalang araw po mga ka-pray partners. At ito po ay ang Amor Solo Prayer Meeting noong February 24, 2025. At ang ginamit po ay ang ating servant na si Brother Rex America. At ang gospel na ginamit niya ay ang Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Ang ilaw, ang asin at ilaw ng sanlibutan, o sa English ay salt and light. Ayun, ito pong mensahe na to ay very urgent, nakakabahala na kasi ang nangyayari sa ating mundo. And parang bang yung galit ng mundo na sinasabayan pa ng social media. Yung lahat ng tao ay nagpo-post ng kanilang sama ng loob sa kapitbahay nila, sa kapatid, sa asawa, sa mga kaaway. Yung parang wala nang tinatago. Yung, kumbaga yung patient ay hindi na napapractice, puro na lang temper. So, ito po yung magandang mensahe para po sa atin. Lalong-lalo na po sa tayo na mga umaattend po ng gawain, patuloy po sana tayong mag-ingat sa ating mga sinasabi. Huwag po tayo magpapa-apekto sa mundo na alam niyo po, nung share ko lang nung ako po pumunta sa delivery po ako ng aking pinsan sa manood ng basketball, yung Barangay Ginebra, at di ko alam, nakalimutan ko na kung sino yung kalaban ng time na yun. Basta Barangay Ginebra po sa Araneta. Alam niyo po ba, pagdating doon sa loob, lahat po ng tao sumisigaw, lahat ng tao nagmumura, lahat ng tao galit, lahat ng bad words narinig ko doon. So, hindi ko po talaga kinaya, lumabas ako, naglakad-lakad ako doon sa Araneta, and hinahawakan ko yung dibdib ko kasi ang parang hindi ka makahinga doon sa mga words na naririnig mo ng sunod-sunod talaga, na ang lulutong ng mga bad words na ginagamit nila. And sa atin, syempre tayo bilang attender na tayo sa gawain, parang hindi ka na sanay makarinig ng ganon. And di ko alam kung paano natin lalaban